Nakakita na ba kayo ng berdeng ahas? Kung hindi pa, panoorin ang aking video, baka isa sa kanila ay kilala nyo. Una sa ating listahan ay ang mga bronzeback. Ang mga bronzeback ay walang taglay na kamandag o non-venomous snake. Sila ay madalas makita sa mga tabing ilog. Mga pangunahing pagkain naman ng mga bronzeback ay palaka. Tinawag silang bronzeback dahil ang kulay ng kanilang likod ay parang bronze and mint green naman yung ilalim ng kanilang belly. Ayan, kung mapapansin nyo, is napakabait or mga docile. Sila nga pala ay mga diurnal or aktibo tuwing umaga. Kapag gabi naman is nakatulog lang sila sa mga sanga. Ito ay matatagpuan, gaya ng sinabi ko, sa tabing ilog dahil dito makikita ang pangunahing pagkain nila gaya ng mga palaka. Kumakain din sila ng maliliit na reptile gaya ng mga butiki at mga skink. Pula yung kanyang dila and mabibilis sila gumapang. Ayan, nilulunok nila ng buhay yung kanilang prey. Ayan nga na pala yung itsura niya. Bilog na black yung kanyang mata. And sa ilalim ng kanyang body is green. Sa taas is bronze. Ayan. Ang gandang species, no? Ang pangalawa naman isang red-tailed green rat snake. Ang mga red-tailed green rat snake ay medyo defensive kumpara dun sa bronzeback. Ito ay nangangagat kapag napuprovoke or nasasaktan. Asul naman yung kanilang dila and mabibilis silang gumapang. Makikita nga pala yung mga rat snake na to is sa taas ng puno and also sa baba ng lupa. Ayan. Ayan yung red na buntot niya kaya tinawag na red-tailed, and mas maganda bigyan natin to ng proper distance para iwas sa kagat. Pero kahit nakakagat naman is no worries naman kasi nga non-venomous. Tandaan nyo yung itsura. Madalas nga itong mapagkamalang viper dahil sa kanyang itsura pag naka-side view. Ayan o, tingnan nyo. Tsaka yung body niya parang sa viper din. Yan yung kanyang mata, bilog. Tapos parang may guhit, no. Pansinin nyo na lang guys, pati yung dila niya asul. Ayan no, ang ganda. Gandang red-tailed green rat snake. And ito naman yung mildly venomous, yung Philippine vine snake. Ito ay mildly venomous and maaaring makita sa mga taas ng puno. May iba-ibang kulay din ang mga vine snake kung mapapansin nyo. And tinawag siyang vine snake dahil parang tangka yung kanyang katawan. Sila nga pala ay ovoviviparous. Kakaibang ahas na to dahil imbis na mangitlog, sila ay nanganganak. Ayan, may itlog sila sa tiyan, then napipisa, inilalabas nila ito na isang baby snake. Ayan, ginagaya nga pala niya yung mga dahon, and horizontal yung mata nila, ibig sabihin mas malawak yung makikita nila kumpara sa ibang ahas. Ayan yung galaw niya, limitado kung mapapansin nyo. Ibig sabihin is arboreal kasi sila o nakatira sa taas ng puno. Ginagaya nila yung itsura ng sanga, yung galaw ng sanga, and also yung itsura ng head nila is parang sa dahon. Ayan, para makapag-ambush ng prey. Ito naman yung isang makamandag na Philippine Temple Pit Viper. Ayan nga pala, tinawag siyang pit viper dahil may pit siya sa kanyang ulo. Ito yung ginagamit nilang pandetect ng mga warm-blooded prey. Kahit nasa dilim is kaya nilang madetect yung kanilang pagkain. Ayan, ina-ambush nila iyon, kaya yung mga paniki, ibon at daga. Ayan, kahit hindi sila gumalaw, makikita sila nitong pit viper dahil meron siyang sensing pit sa kanilang muka. Sila ay nocturnal o mas aktibo sila tuwing gabi. Ayan, kapag umaga nakatago sila and lumalabas sila kapag gabi. Meron nga palang isang green na viper. Ito yung medyo delikado, yung mga T. flavo o Thermocerus flavomaculatus. Nakakabulok ng laman yung kanilang kagat. Ito rin ay ovoviviparous. Ibig sabihin nanganganak din sila instead na mangitlog. Ayan, nanganganak na lang. Ito, may proper distance lang kasi docile naman yung mga viper. Hindi naman sila nangangagat kung hindi mo ipoprovoke or papaluin, hahampasin. Ayan yung itsura niya.